Dekada na, samahan nyo na naman kami sa panibagong araw, panibagong mga kaganapan. At dahil ang ganda ng araw ngayon, tara at samahan nyo akong magbilad ng humay o palay. Kasalukuyan na nga naming nilalatag ng brother ko itong bilaran. At siya na nga rin ang nagbuhos ng humay mula sa sako. Kung natatandaan nyo, ito na nga yung palay na inani natin. Binigyan nga kami nila papa ng tag-iisang sako neto at mga nasa kalahating sako nga to kung mapapamulino o rice milling, kiskisan naman kung tawagin sa Tagalog. At ayan, tamang kalaykay nga lang ako nitong mga humay. Kailangan ngang ikalat natin ng maayos yan para mabilis matuyo. Sakto nga lang sa isang sako ang ganitong klasing bilaran. Gamit na nga to at puro na rin tagpi. Binagamit nga rin to nila papa doon sa payag at binaba nga lang dahil wala kaming oras para umakyat. Gustuhin man namin ng weekend ay kulang na kulang pa. Sa paglalaba pa nga lang ay nauubusan na ng oras ang mamshi nyo. At nariyan pa ang mga estudyante natin na kailangan nating unahin. Kaya naman nakapila nga lang ang mga kaganapan natin. Tulad na lamang ngayong araw na eto, sinusulit ko nga ang init. Dahil sino nga ba ako para tumanggi sa blessing, di ba? Libre na nga itong palay at ang init ng panahon ay masasabi kong wala talaga akong karapatan para tamarin. Lalo na at kada kilos natin ngayon kakambal ay gastos. Kaya naman maswerte pa kami na may natatanggap kaming ganitong blessing. At kung may dinadalangin man ako, eto ay hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga mahal ko at sa mga taong handang tumulong sa amin na walang hinihintay na kapalit. Naway pagpalain pa sila. O diba, kadadaldal ko ay matatapos na pala tayo sa paglalatag nitong humay. Mataas na nga ang araw ngayon kaya naman balot na balot ang mamshi nyo. At bukod sa init ay mahamdas o makati itong humay. Kaya naman hindi pag-iinarte ang pagbabalot natin ng katawan. At aanhin mo naman ang ganda kung wala ka namang makain, diba? Tama! At nung natapos na nga tayo dito ay tumulong naman ako kay mama dito sa kusina. Ang sarap nga lang yung marami kang katuwang sa gawain. Kaya naman hindi nyo masisisi yung mga full-time na nanay na porket nasa bahay ay sa tingin nyo hindi na napapagod. Ang kagandahan lang kung nasa bahay ka ay pwede kang magpahinga anumang oras. Pero kung alam nyo lang na imbis na magpahinga kami ay masinusulit namin ang gawaing bahay. Lalo na pag alis ng mga bata at ni mister. Kaya naman kung napapabayaan ng mga misis nyo ang sarili nila, yun ay dahil mas inuuna nila kayo o ang kagandahan at kalinisan ng pamamahay nyo kesa sa pagpapaganda nila. Samantalang si Papang nung mga oras na to ay gumagawa ng lamesa para nga sa darating na okasyon ay may paglalagyan tayo ng lechon. Charis! Gumagawa nga si Papa nitong malaking lamesa para sa grupo namin na lumalaki na. Charis! Siyempre, mas maganda nga yung ikot ng baso pag lahat kayo ay nasa mesa. Ganito nga ka-spoiled ang Team Syoktong. At swerte nga tong pipino ni Mamang dahil hindi ngayon makakaligtas para pulutanin. Hindi yata nagustuhan ng langit ang iniisip ko. At ayan, dumidilim na nga. Hindi naman mabiro tong langit. At mukhang hindi na nga rin siya makapaghintay dahil maya-maya ay bubuhos na. Kaya naman nataranta talaga kami sa pagliligpit nitong humay. Napabuhat na nga lang kami dito. Abay, wala pang ang tiwala itong brother ko. Itataas ko lang naman to para mapasan niya. At tingnan nyo, siya pa nga yung hindi halos makabuhat dahil tawang-tawa sa akin. Kaya nga ako yung hindi na lumaki dahil ako yung batak noon. Kaya kung bigat lang, naku, pati bigat ng buhay ng iba pinapasan ko. At dahan-dahan ko na nga rin tong nililigpit dahil mahirap na, imbis bigas, maging binhi to ng hindi oras. Napaka-KJ talaga ng araw. Wala pa ngang isang oras na nakabilad to dito, ayan, nagtago na. Hindi mo naman kami in-inform na may oras lang dapat ng pagbibilad. Kaya naman pati si Papang, ayan, napatakbo na rin. Kaya naman sa mga humihiling ng ulan dyan, abay magbilad lang kayo ng humay. Sa tarantanga namin ay hindi na namin to nasako. Makakabuhat pa nga ulit sana ako ng di oras kung hindi dumating itong brother ko. Pati nga yung pinsan ko ay nataranta na rin. At ayan, pinagtulungan na nga nila itong buhatin. Hindi ko nga lubos maisip paano pa kaya yung mga magsasaka natin na nagbibilad ng napakarami ngayon. Tapos bigla na lang maglalaro ng ganito yung panahon. O diba, pagkatapos namin ligpitin, maya-maya rin ay umaraw na. Abay, magpapatalo ba tayo sa panahon? Syempre hindi. At ayan, nilatag ulit namin. Buti na nga lang at nagdire-diretso na rin ang araw nito. At makalipas nga ang 2 oras ay kinalaykay ko na itong humay para baliktarin. Syempre para siguradong tuyo ang kailaliman nito. Tulad ko, ay excited na rin ba kayong makita ang bunga ng pinaghirapan natin? Tunay ngang pag may tiyaga ay may maisasaing. Siguradong magiging sulit ang bawat patak ng pawis natin. At sulit nga rin ang mga paghihirap ko dahil nariyan kayo. Patuloy ang pagsubaybay sa mga kaganapan natin. At hihingi lang po sana ako ng maliit na pabor. Kung nagustuhan nyo to, please like and share. Tatanawin ko po yung malaking utang na loob. Paano ba yan? Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa mga susunod na ganap. Salamat!